Another day with Mami A. Dahil nga sa mall branch ako naka-assign ay may pasok pa rin ng Mami A nyo today. Hindi nga ako nakapasok no isang araw dahil nagkasakit si Daddy J. Hindi yata niya kinaya yung amoy ng pangkulay na ginamit namin noong nakaraan kaya naman bumigay ang kanyang katawan. Charis lang, talagang sumama lang ang pakiramdam niya, siguro dala na rin ng pagod. Iba-iba rin kasi ang klima ngayon, hindi mo alam kung lalamig ba o iinit. Parang yung gasolina at diesel, hindi mo alam kung kailan bababa, puro na lang pagtaas. Kaya naman 120 ang takbo natin papuntang opisina para lang makatipid sa gasolina. Charis! Sa taas nga ng diesel ngayon, naiisip kong mag-Japan bike na lang papuntang office. Maganda sana at nakatipid na ako, ipapayat pa ako. Kaso may baka bumulag tayong katabi ko dahil sa amoy ko. Sa layo ng ibabay ko, tsak na lahat ng kasingit-singit ay pagpapawisan sa akin. Kaya naman magdadala na lang ako ulit ng sasakyan. Kitmata na lang pag nagpagasolina or pag nagpadisel. Sa ma-hospital tayo ng katitipid natin. Pagdating sa opisina, nag-ayos-ayos lang muna ako at nag-start na naman tayo sa pagtatrabaho. Sa bahay nga ay nagsimula na rin magluto si Daddy J ng kanilang tanghalian. Itong lulutuin niya ay request ko naman. Sabi ko nga sa kanya parang gusto ko naman ng sabaw. Kaya naman nagluto ulit siya ng swam. Charing, ang sabi ko gusto ko ng tinola. Kalasa nga lang din yan ng swam. Ang kaibahan lang manok ang ginamit. Mahilig kasi ako sa manok at baboy at hindi ako masyadong mahilig sa mga isdang may sabaw. Kaya naman ang sabi ko kay Daddy J, gusto ko din ng ganon kaya lang manok naman. Nung naging asawa ko nga si Daddy J ay hindi talaga siya sanay magluto. Pero sa bahay nila, ang tatay talaga niya ang nagluluto. Kaya naman nung naging mag-asawa kami, hindi ako nahirapang turuan siya. Kasi nakikita niyang yun din ang ginagawa ng tatay niya. Actually, hindi lang pagluluto. Halos lahat ng gawaing bahay ay alam ng tatay niya, pati ang paglalaba. So alam na kung kanino siya nagmana. 5 silang magkakapatid, 4 doon ay lalaki, 1 lang ang babae. At lahat ng 4 na lalaki na yon, lahat ng gawaing bahay, alam nila. Oh, diba? Ang galing. Balik tayo sa tinola. Bale, tinuro ko lang kay Daddy J yung step by step na gagawin niya. Taig pa nga niya ako magluto ngayon kasi naglalagay pa siya ng malunggay at dahon ng sili. Yung may mga sabaw pa nga lang ay naituturo ko sa kanya. Hindi ko pa naituturo sa kanya kung paano magluto ng may sarsa. Pag naituro ko sa kanya yan ay talagang magbubukas na kami ng karinderya. Ay, luto na! Ang sarap niyan sa patis na may sili! After niya magluto ay nilabas naman niya ang mga bata. Hinayaan daw niya maglaro ng maglaro at nang mapagod sa labas para pag uwi niya ay tulog na. Strategy ba, no, Daddy J? Titikman natin yung luto ni Daddy J na tinola. Kaninang umaga. Kinain naman yun. Sarap yan, tinola. Iyo. Mukhang ang masarap dahil napakain niya ang diko namin ng may sabaw. Ay, salamat. O tara, kain na. Tikman na natin. Parang galing sa ilong. Ayaw, diba? Sarap. Pero good. Sa sobrang sarap, hindi na ako nakapagsalita. Gusto ka pa? Yun lang, nag-extra rice pa. Tuluyan ang nasira ang sirang diet. Dahan-dahan kasi subo, ayan tuloy nabilaukan na. Ang taon mo yung kapak. Na para bang sa restaurant ka kumain. O siya, hanggang dyan na lang muna ulit at mukhang natatakam na rin kayo. Ito nga pala si Mami A. Follow for more. Bye! Sarap.